Ano ang malupit na tanong after breakup? So, general to, no? Pwede sa narcissistic relationship, yung narcissistic breakup. Pwede din sa healthy relationship. Actually, unhealthy na yun. Nag-break na kayo eh. Okay, healthy dati. Tapos naging unhealthy na kasi nag-break na kayo. So, non-narcissistic relationship at saka narcissistic relationship. Ito na yon. Saan ako nagkulang? So, yan ang pinakamatinding katanungan after ninyong maghiwalay. And, dapat ay tinutuldukan nyo na ang tanong na ito kapag matagal nyo na naitanong. At kung bago-bago pa lang ninyo na itatanong, sige, ituloy ninyo itong tanong na ito, pero dapat ay merong deadline. Halimbawa, saan ako nagkulang? So, iisipin mo yan kung saan ka nga nagkulang ngayong araw na to. And then, after ng araw na to, sa makalawa na uli. O, after noon, makalawa, after 4 days na ulit. Hanggang maglaho na itong tanong na ito. Pwede nyo i-schedule ito. Halimbawa, every, let's say, for example, after lunch, ayan, bawa 15 minutes mong itatanong sa sarili mo, saan ako nagkulang? So, pwede mo nang ilagay yan sa iyong calendar. I-alarm mo. So, let's say for example, 12:30 noon to 12:45, 15 minutes mong iisipin. Okay, sige, isipin mo kung saan ka nagkulang. And then after that, tapos na. 15 minutes lang, and then bukas na uli. O kaya, yung kanina, yung nabanggit ko na isipin nyo lang is Monday, tapos sa makalawa na uli, hanggang maglaho. You know, kayo nang bahalang mag-scheduling. So, be creative here. So, bakit ko to isinasuggest sa inyo na gawin nyo ito, na tanungin ang sarili ng mayroong time? It's because to save your day. Kasi ang nangyayari, maghapot magdamag na kayong nagtatanong sa sarili nyo nito, saan ako nagkamali, saan ako nagkamali, saan ako nagkulang, saan ako nagkulang, saan ako nagkulang, hanggang wala ka nang nagawa. Pati ikaw pwedeng matanggal sa trabaho. Pwede kang mabangga ng, halimbawa, nagdadrive ka, pwede kang maaksidente. Maraming na-aksidente sa mga kakulangan kakulangan sa focus sa kalsada. No, hindi mo namamalayan kaiisip mo nabangga ka na. Wala ka sa focus eh. Okay? And even sa pagtulog mo, apektado 'yan, no? Yung iyong sleeping time. Kasi mangyayari nito magkaka-insomnia ka eh. No, kasi meron kang anxiety-induced insomnia. Magkaka-anxiety ka dito tapos magkaka-anxiety-induced insomnia ka. Hindi ka makakatulog because you are overthinking. Isip ka ng isip, saan ako nagkulang, saan ako nagkulang, saan ako nagkulang. Sa dami mong naisip kung saan ka nagkulang, ang lalabasan nito is magiging ka ng kulang-kulang. Okay? So, what I'm trying to tell you guys is be compassionate, no? Maging mabait kayo sa inyong sarili. No? This is what I call self-compassion. So, pagka meron kang self-compassion during time ng breakup, makakatulong ito sa iyong recovery, sa iyong healing. So, ito yung makakapagbigay sa iyo ng pag-abante, no? Pag-move on, pag-move forward. So, gagaan ang pakiramdam mo kapag ikaw ay mabait sa iyong sarili. Huwag niyong tanungin ang sarili niyo, huwag niyong sisihin ang sarili niyo, at huwag niyong ibuntun sa sarili ninyo ang lahat-lahat kung bakit kayo naghiwalay. Remember, sa relationship, it takes two to tango. Okay? It takes two to cha-cha. No? So, pag sumasayaw kayo, may ka-partner, dalawa kayo eh. Dalawa kayong sumasayaw dyan. Sa relationship, ganun, dalawa. So, ibig sabihin, kung kayo naghiwalay, dalawa kayong may kasalanan dyan. Okay? It's just happened na sa narcissistic relationship, parehas may kasalanan yon, pero mas malala yung kasalanan ng isa. Let's say 80-20. No, 80% dun sa narcissistic partner or ex, and then 20% lang yung kasalanan mo. If we will try to estimate, no? Estimate lang natin ganun. But basically, it's
more or less 50-50. No? Hindi natin matansya, wala naman talagang makakatansya no, kung ano yung exact calculation yan. So even mathematician, hindi kayang i-calculate yan because that is qualitative. No? Qualitative yung pagbe-break na yan. No? You cannot count that. You just can describe the quality or the what happened, no? Di natin makakalculate yan sa quantitative, no? So, anyways, napupunta na tayo sa research, no? So, ganun yon. Okay? I hope you understand. Kahit pa paano sana nakatulong ito sa inyo, no? So, huwag nyo nang tanongin kung saan kayo nagkulang. Okay? Yes, it's okay to do that, but okay lang na itanong nyo ito, pero kailangan ay may limitasyon. Okay? Meron kayong timeline dito para hindi sayang yung oras, no? At saka para hindi na rin nabubugbog yung mental health ninyo during time of pagmo-move on. Okay, bye for now.